Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, eto na ang balitang yayanig sa buong bansa. Wala nang kawala sina Atong Ang at Gretchen Barreto matapos maglabas ng lookout bulletin ang Department of Justice, DOJ, laban sa kanila. Ayon mismo sa DOJ, kasama ang kanilang pangalan sa listahan ng mga binabantayang personalidad dahil sa pagkakaugnay umano nila sa kontrobersyal na kaso ng mga nawawalang sabungero. Isang misteryong ilang taon nang bumabalot sa bansa at ngayon, tila papunta na tayo sa mas malinaw na katotohanan. Grabe mga kabunyog, kung dati haka-haka lang, ngayon ay malinaw na gumagalaw na ang mga awtoridad. Kapag naisama ka sa lookout bulletin, ibig sabihin ay masusi kang babantayan sa lahat ng paliparan at pantalan sa bansa. Sa madaling sabi, hindi basta-basta makakalabas ng Pilipinas ang mga pangalan na nakalista dito. Kaya malaking hakbang ito para sa investigasyon. Matagal ng usap-usapan na konektado umano sina Atong Ang at Gretchen Barreto sa mga aktibidad na may kinalaman sa online sabong at sa pagkawala ng ilang sabungero. Maraming nagsasabi na malalaking personalidad at makapangyarihang tao ang sangkot sa misteryosong pagkawala na ito. Pero tila ngayon lang, nagsisimulang lumutang ang katotohanan. Kaya mga kabunyog, napaka-importante ng hakbang na ito ng DOJ. Hindi lang basta pangalan ang pinapaloob sa lookout bulletin, sinyalis ito na seryoso na ang gobyerno sa pagkalutas sa kasong matagal nang tinutuligsa ng publiko. At kung totoo ngang may kinalaman sina Atong Ang at Gretchen Barreto, abay malaking dagok ito hindi lang sa kanilang reputasyon, kundi pati na rin sa iba pang malalaking personalidad na posibleng madamay sa isyu. At kung mapapatunayan ngang may koneksyon sila sa mga nawawalang sabungero, baka masundan pa ito ng mas mabibigat na kaso laban sa kanila. Kaya't manatili kayong nakatutok, mga kabunyog, dahil hahalungkatin natin ang lahat ng detalye tungkol dito mula sa nilalaman ng lookout bulletin hanggang sa posibilidad na may mas malalaking pangalan pang masasangkot sa kontrobersyang ito. Dahil sa kasong ito, walang ligtas at walang makakatakas. Sir, what about an immigration lookout bulletin order? Are we seeing that po dito po sa mga... Meron naman tayong lookout bulletin sa lahat. Is already there. Meron na po. Meron. Sir, when pa po... Mga binanggit ni Patindongan, have we issued the lookout bulletins already? Nasa bansa pa rin po ba sila, sir? Yung may isang umalis ng bansa, na wala ko nakabalik na. Yung not sure. Pero kasi umalis na, pero umalis, pero di ko namin alam kung balik na. Sir, is he a main player? Isa po sa mga alpha members po? Kapatid siya ni Atong Ang. Sir, may dadagdag pa po ba kayo? Ito sa talik. Pagtalik update. Update lang po tayo dun sa operations na ginagawang search and retrieval operations sa Talig. Out of 401 skeletal remains recovered from 17 locations sa Talig since July 10, the PNP Forensic noted 355 human bones and 46 non-human fragments. So yun po yung pinaka-latest. At yung, yung Philippine Coast Guard ay dumadaan sa cycle. Operate muna sila, tapos may recovery period po yan dahil yung mga katawan po ng ating mga PCG auxiliary ay kailangan din mag-recover gamit ang isang compression machine. Decompression machine. So, expect natin na yung mga makahanap nila will be in bulk and then there will be a recovery period and then makahanap ulit tayo ng mga buto doon sa Talig. Kasi ano yung pinapakita nito? Na
355 kumpirmadong tao. Anong indikasyon nito? Anong pinapakita? Yeah, maraming human bones. Yes, sir. Yun po yung tinitignan po ng PNP Forensic. We're trying to identify kung ilang katawan ang pinapag-usapan po natin dahil ang nakalagay lang po sa report ay for 355 fragments. So bone fragments po yan. Kailangan pa natin suriin yan at para malaman natin po kung gaano karaming tao ang pinapag-usapan natin. So, nagka-briefing tayo sa ano, di ba? So, Coast Guard last week. Yes, sir. Last week, right? Last week, sir. Last week, the Coast Guard gave us a briefing about the condition of the lake, and it's an environmental mess. Yung mga divers nagkakaroon ng skin disease. They're getting skin infections because it's full of fecal matter. The lake is full of fecal matter and other very unhealthy contents. And if you look at the videos here showed to us by the Coast Guard, malabo talaga yung lake. Kasi ang dumi niya talaga. Tapos ang lalim niya, so the sunlight is not able to penetrate under. So they have to use searchlights, more than 15 to 80,000 lumens, which is by far a very strong kind of light. And gano'n kalakas yung nasabi nila na sa robot. Yung sa... Hindi, gano'n kalayo yung ano yung illumination? 15 or 80,000 lumens? Basta thousands of lumens, and you can only see 1 meter ahead. That's how hard it is. And there's no oxygen under. Kasi nga, actually, it gives us a signal. Taal Lake is really dying. And they're dumping the dead there. Change topic, guys. Okay na. Sir, missing sa Bungeros po, may update po ba on your end? May komento po ba tayo? Sir, doon lang po muna sa yesterday, si General Macapas po ay pinatawan ng 90-day suspension ng NAPOLCOM. Yes. May komento po ba kayo dito? Kasi siya po, sir, yung tinukoy niyo po noon. I was asking, actually, I wanted General Macapas not to be even reassigned, but just put on the freezer at a time. And I'm happy that this was done with an NAPOLCOM. Masaya. Sir, mas marami... Dapat lang nangyari. Sir, mas marami po ba siyang alam? Ano po ba ang... Hindi, ano lang yan. Talagang... parang gusto niyang palitan yung teorya ng kaso. Sir, may mga binanggit din po kahapon dun sa NAPOLCOM na may tinitignan ba kung isa pang aktibong general and then some other officials daw po na maaaring konektado o may kaugnayan dun po sa mga kaso. Posible. Kasi marami kami na pag-uusapan na dati ng mga isa pang general na ginawang regional director na hindi dapat inilagay sa pwesto yun. Kasi siya yung naging nagbigay ng tulong at ayuda sa mga suspect dito sa missing sa Morelos case. Sir, itinago niya? Basta daw sila nung lumipat yung general ng opisina, kinuha niya itong mga to be under his wing. Yung mga suspects sa missing sa Morelos case. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.